Donkey. Ito yung hinahanap ko ng curry, yung Japanese curry. Nakabili na tayo ng pasalubong. Nagkaroon ng slight problem kasi ngayon luggage ko talaga, alam ko talaga na over baggage ako. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, nakabalik na nga tayo dito sa Osaka, Japan! So nanggaling tayo sa Kyoto guys, no? Kasi minute ko muna yung mga Chinese friends ko doon. Kasi noong weekend, merong mga festival, naka long weekend sila dito. So ang sobrang mahal ng mga hotel sa Osaka, and then yung mga hostel fully booked. So ngayon kasi nawala na, tapos na yung celebration, back to normal na, so mababa na naman yung hotel prices, and then may availability na naman ng hostel. So bumalik na ako dito sa Osaka. Unfortunately, naghiwa-hiwalay na kami ng aking mga friends kasi flight na nila kanina pa uwi ng China. So kanina actually, before kami naghiwa-hiwalay, nag-lunch muna kami sa Sukiya. Guys, it's our last meal together, and we ordered the biggest. Everybody ordered the biggest one. Meg one. Mega. But he got cheese. Extra salad and soup. Yeah. Salad. Salad soup. Okay guys, last meal. Last meal. Where'd you get this? Ayan, nakakatuwa yung mga nakilala nating friends. Actually, may mga binigay na gamit sa akin si Ari. Mamaya, baka ipakita ko sa inyo. Nandun kasi sa maleta ko. Tapos problema ko, may maleta ko parang sobrang bigat. Parang 25 kilos na yata. Kaya nag-iisip ako, bibili pa ba ako ng pasalubong? Kasi parang over baggage na ako. Parang 23 kilos lang yata yung allowance ko. Anyway, papakita ko sa inyo yung mga binigay niya kanina. Akala ko talaga itong mga Christmas lights parang pang December lang to, or parang ganon, pang winter. Pero kahit ka pala, nung pakakadating pa lang namin nung August, last week ng August, meron na to. So ngayon is September na guys, oh. So merong mga Christmas light dito sa may Namba, Shinsaibashi area. Nakakatuwa na meron tayong mga na-meet na bagong friends dito, mga Chinese friends dito sa trip na to, no. Sabi nga nila, pag nagpunta daw ako sa China, sabi nila, you must contact us. Hindi you should, you must. Like obligatory, kailangan daw i-contact natin sila, and then maybe we will also explore yung mga cities nila, kasi hindi yata sila nakatira sa mismong Shanghai, though medyo malapit sila sa Shanghai. Tapos parang naikukwento na rin, parang kinukwento rin kasi ni Ari sa parents niya na nakilala niya, may nakilala siyang Pilipino, ganyan-ganyan. Tapos sabi daw ng parents niya, talaga, sige, pag nagpunta daw ng China, kailangan ko daw silang i-meet. Pressure. Kailangan ko daw i-meet. Pero mukhang mga mababait naman yung parents nila. I-meet daw. O baka pwede natin mabisita yung area nila doon. Hindi ko pa alam kung kailan tayo mag-China kasi medyo mainit pa. Yung last ko kasi in China, di ba summer? Sabi ko gusto ko colder weather. So maybe mga winter or spring. Let's see. Tingnan natin sa schedule natin. I-meet natin sila doon. Pero parang feeling ko mas umilaw na ngayon. Parang mas dumami na yung kulay, itong mga purple. Baka pang autumn color na to. So sa mga mag-autumn in Osaka, makikita niyo ito sa may Shinsaibashi area, sa may Namba area. Since last night na natin guys, punta kaya muna tayo sa Donkey. Mas less busy itong Donkey na to. Meron ding Donkey dyan lang sa may Glycosine. Nakikita niyo ba yung Glycosine? Ito. Yan, di ba yung Glycosine? Merong Donkey dyan, pero sobrang busy. Lakad lang kayo ng konti-konti pa dito. May isa pang Donkey. Mas less busy to. Yan guys, dito yung Glycosine. I think mayroon dyang Donkey malapit dito sa yan, itong yellow na yan. Parang may Donkey yata dyan, pero laging busy. If gusto niyo ang isa pang Donkey na malapit lang dito sa may Dotonbori, check nyo lang itong Sukiya na yan. May Sukiya dyan. Mas ito, feeling ko less busy. Marami ring tao, pero iba yung dami ng tao ng Donkey doon. Hindi ko lang alam. Tapos marami din palang tao ngayon. Parang gusto kong bumili ng Donkey Sleeper. Di ba kasi si Ari bumili siya ng Donkey Sleeper? Sabi ko, oh my god, sobrang cute na cute ako. Hindi muna ako bumili sa Kyoto kasi puno na yung luggage ko. Sabi ko, baka hindi na sumara yung luggage ko. So ngayon nasa Osaka na ako, bukas na yung flight ko, mas confident na ako. Kahit isiksik ko na lahat ng gamit ko tonight, laban na yan. By the way guys, is pupunta kayo ng Japan during the summer, marami silang mga ganito cooling wipes.
body. Kasi syempre, di ba, ang init pag summer. And marami pala silang mga ganito, cooling wipes. Pwede kayong bumili dito sa Donkey para you will feel better. Ito yung hinahanap ko, guys. Di ba ang cute nila yun? Para siyang Crocs pero slipper. Magagamit ko to sa mga trips ko. Ay, ang cute na kasi do. Ang cute lang suotin. So ang price niya is 1999 Japanese yen. So yan. Pili lang ako ng size ko. Parang joke lang pala, guys. Marami din palang tao dito. But I think makakagalaw ka pa rin naman. Doon kasi sa isang Donkey, parang usually kapag busy season like autumn, winter, parang wala nang galawan. Maraming tao pero somehow may space ka pa rin naman to walk around. And nga pala, guys, mayroong binigay sa akin na facial wash si Ari sa akin from Muji. Paano ba i-pronounce yun? Muji. Sabi niya sobrang ganda daw ng brand na yun. Hindi ko alam kung talagang maganda siya kasi di ba maganda yung skin ni Ari. Para bili ko naman, natural lang na maganda yung skin nila. So, pero binigay niya, papakita ko sa inyo mamaya. Hindi ko alam yung brand na yun eh. Baka if ever gusto niyo mag-Japan, tapos gusto niyo rin bumili sa Muji, ganyan, pwede niyo mabili yung skincare na yun. Alam mo, parang bukang bibig ko yung mga naging friend ko na Chinese friend kasi sobrang saya talaga nila kasama. Tsaka ramdam mong love ka nila. Hindi lang siguro nila sinasabi by words, pero ramdam, for example, kanina sa train, di ba, nag-train kami from Tokyo to Osaka kasi nga maghihiwa-hiwalay na kami. So, sobrang init kanina. Si Pablo bumili siya ng water sa parang vending machine. Tapos hindi naman ako nagpabili sa kanya, pero nakikita niyang pawis na pawis ako at parang nauuhaw ako. Alam mo ba, binilan niya ako. Tapos parang sabi niya na here's water, Marvin. Hindi siya water, parang drinking, parang Pocari Sweat ganun. Tapos sabi ko, di ba parang nakaka-touch yung mga simple gesture na parang ipaparamdam nila na they care for you as a friend. Kahit hindi sila masyadong ma-words or basta yung parang mga ganun, small actions. Kaya natutuwa talaga ako sa kanila. Tapos yung sinasabi ko sa inyong facial wash na Muji from Ari. Nakita ko lang kasi siya na parang gagamitin niya dapat. Tapos sabi ko, ano yan? Tapos sabi niya na it's a good facial wash. Tapos sabi ko, ay, pwede ko matry. Parang hihingi lang ako ng konti para ito try sana. Sabi niya na, sabi niya, sobrang ganda nito. Gusto mo sa'yo na lang yung isang pack? Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi, okay lang kasi meron pa siyang biniling, parang 3 yata yung binili niya. Sabi niya, may 2 pa ako sa'yo na yan. Mga ganun, nakakatuwa. Tapos, kaya pala parang, di ba may mga nagko-comment pa sa inyo na parang ang sobrang mahal nung tawag dito, nung relo ni Pablo. Lang, lalabas nga muna ako. Parang gusto ko lang naman bilhin itong chinelas na dadamihan ako ng tao. Gusto ko lang talaga ng Donkey na sleeper, yun lang. Tapos yung mga pasalubong kahit doon ako sa labas bumili. Hey guys, finally got the goods, the Donkey sleeper. Ito, gusto ko ipakita sa inyo kasi cute na cute talaga ako dito. Tcharan! Donkey Hote. Actually parang mas maliit ng size ng 0.5 yung paa ko pero wala na silang ganong size, so nilaban ko na to. Kakain ba muna tayo? Alam mo, parang hindi, nasanay ako na may mga kasama in the past few days. Ngayon tuloy parang I'm still learning again. I'm still learning to do solo travel ulit. Diba nung Creatorverse medyo nasanay din ako na may kasama, so nag-learn ako na mag-solo travel. Dito na naman parang nag-learn naman ako, but that's fine. At least naging masaya yung bonding namin. And then may mga nagsasabi sa inyo na wait lang, ito na ako kakain. Doon tayo sa kabila. May mga nagsasabi sa inyo na parang mahal yung relo na, for example, mahal yung relo na gamit ni Pablo. Tapos parang medyo tinanong ko siya ng slight. Sabi ko, Pablo, sabi ng mga ibang viewers ko, sobrang mahal daw yung relo mo. Tapos sabi niya, hindi naman sa akin yan, sa papa ko naman yan. Tapos sabi ko, pero binigay naman daw, hindi naman daw sa akin yan kasi binigay naman ng papa ko yan. Sabi ko, ikaw na may-ari kasi binigay na sa'yo. Pero parang sobrang humble pa rin nila na kahit alam mong mahal pala, may mga nagsasabi nga sa inyo na parang million daw yung, I'm not sure, hindi kasi ako hindi ako magaling sa mga brand, no. So nakikita ko na yung relo niya pero hindi ko alam kung anong brand yun. So wala lang akong care. Tapos nung nag-comment kayo, well, ganun lang sila, parang hindi ko naman pera yan, pera naman ng parents ko yan. Pero parang feeling ko talaga may mga kaya sila kasi
tinanong ko kung ilan sila magkakapatid. Lahat sila mga one child lang. Kasi naabutan pala sila ng one child policy. Di ba nung elementary ako, alam ko pinag-aaralan namin yan na parang ang China meron silang one child policy kasi nga overpopulated sila. So naabutan sila nung era na yon. So siguro nung nag-aaral ako ng elementary or mga grade 6, ano na sila, sila yung mga product. Sila yung mga product ng one child policy. Kaya medyo parang feeling ko comfortable yung life na meron sila. Tapos sobrang supportive din ng mga parents nila. Pero pinakamayaman niya sa kanila, sabi nila si 6'9". Medyo mahihain lang siya kasi hindi siya ganun ka nag-i-English. Pero siya yata yung pinakamayaman sa kanila kasi parang merong silang may-ari ng factory ganun. At malaking factory daw, parang ganun. So parang feeling ko baka mayaman sila. And then, ang tawag dito? So medyo comfortable yung life nila. Kaya alam yung parang yung kung ano yung meron yung parents nila, for sure sila naman yung magmamana, di ba? Kasi nga mga mag-iisang anak lang sila. So kaya feeling ko medyo comfortable yung life nila. Pero hindi naman sila yung magastos na, di ba, nag-ukay-ukay nga lang sila or matipid pa rin sila. Feeling ko ganoon naman yung mga mindset ng mga Chinese, no? Hindi sila masyadong magastos. Okay guys, ito yung Osaka. Yan guys, from the famous Glico Shrine. Tapos dyan yung famous na picturan, no? Lakad lang kayo ng konti, yun na yung donkey. Yan ako bumili na donkey na yan. Pero medyo marami din palang tao. Pinagyayabang ko pa na, sabi ko, guys, hindi masyadong matao dito. Kasi nung last ko kasi punta, hindi siya masyadong matao. Madami pa rin palang tao. Sorry na. So, marami rin palang tao. Pero feeling ko, mas konti pa rin siya kaysa sa isang donkey dito. Oo, yung donkey dito sa may isa pang donkey dyan. Yan talaga yung sobrang lala nung pagkadami ng tao. Wait lang guys. Parang gusto ko, ayan, bumalik na yung wait lang. Bumalik na yung screen. Dito tayo. Maganda yung screen na yan. Makikita mo yung itsura mo. Yan sa may Giga. Nasaan ako? Hindi ko pa nakikita yung sarili ko. Nasaan ako dyan? Nasaan ako? Bakit hindi ko nakikita? Lapit pa tayo na. Ayun, nakita ko na. That's me. Hey. Alam mo, dumadaan ako dito sa may Dotonbori. Dumadaan ako lagi para dyan. Para dyan sa... makikita mo yung tsura mo dyan kasi nag-commercial break na after 1 minute, babalik yan. Nakakatuwa na makita mo yung sarili mo sa big screen. Sa big screen sa Japan. Pwede mo picturein yung sarili mo at sabihin mo, Ma, I made it to the Japanese TV. Inaalala pa ako na kwento kung bakit ko nasabi na comfortable yung life ng mga nakilala ko. Kasi parang, sino ba yung nagkwento sa akin? Si Ari yata or si Pablo? During the exam daw, mataas yung nakuha niyang score. Tapos binigyan siya ng mama niya ng gift. Tapos kinonvert ko para mga 50,000 pesos yung binigay sa kanya. So sabi ko, grabe naman. Mataas lang yung exam mo, tapos naka-receive ka ng 50,000 pesos. Parang entrance exam yata nung high school. Di ko alam, basta parang exam. Sabi ko, ako din naman. Nag-take din naman ako ng marami exam. Marami din naman akong mataas din yung mga score ko. Pero wala naman akong nakukuhang ganun. Diba? So mako-compare mo talaga na there maybe comfortable life. Hindi naman siguro mayaman. Pero I think comfortable. Guys, may mga ganito lang sa Japan, din mga tax-free shops. Minsan mas mura siya kaysa sa donkey. So check natin. Hindi ko kasi alam kung anong pasalubong. Kasi parang kaka-Japan ko lang nung last time, di ba? Tapos parang feeling ko ito yung lagi kong pinapasalubong. Parang feeling ko naman meron pa kaming ganito sa bahay. Di ba? Ay, ito vitamin C guys. Ito yung may nagtatanong minsan kung ano yung vitamin C. Ito yung ginagamit ko sa Japan. Ay, ito yung binibili ko sa Japan. Yung vitamin C. Parang mura lang to. 490 nga lang. 490 kapag tax free. Tapos 50 pieces na to. Parang feeling ko naman effective kasi sa mga travels ko hindi ako nagkakasakit using this. Merong mas mahal ito, 750. Ito mas ano yata to, 1000 mg. Magkano lang ba to? 500 mg? 1000 din 1000 mg din. Ito alam ko sikat din itong pampasalubong sa Japan Royhi is Subuko.
598 yan yung tax-free, oh. Ang concern ko kasi yung luggage ko. Kasi di ba nag-Creatorverse kami. So dala ko yung outfit ko. Tapos nanalo tayo ng award sa Creatorverse. So nandun din yung award ko. Tapos yung mga shoes ko na ginamit nung outfit. Tapos bumili pa. Marami pa akong binili ng mga damit sa second street. Yung mga second hand shops. So as in puputok na yung luggage ko napunit na siya. Sige na nga, i-share ko na. Ayoko sana i-share. Napunit yung luggage ko. Tapos ang ginawa ko, bumili ako ng black na tape. Tapos yung black na tape, kasi black yung kulay ng luggage ko. Mumurahin lang naman yung luggage ko. Black yung kulay niya. Tapos tinape ko yung nabutas na area. Mamaya papakita ko sa inyo. Napilitan na tuloy ako i-share. Kaya ayoko nang bumili ng pasalubong kasi wala na talagang space. As in, tapos hirap na ako hindi naman siguro magtatampo ang family ko na wala akong pasalubong kasi lagi naman akong pasalubong pag nasa Japan, but ngayon talaga the circumstance is really hard. Or sa airport na lang ako bibili, sa mga duty free, no? Sa duty free shop na lang ako bibili kasi at least doon medyo safe na, yung parang natimbang na yung luggage ko, baka mag-excess ako. Ito, gusto ko rin to. Sige na nga, bibili na nga ako. Pakonti-konti lang. Kasi, parang gusto ko i-try macadamia. Sa Australia, alam nyo, fun fact, nung nag-Australia ako, tsaka ko lang nalaman na ang macadamia pala is yung parang nuts. All this time, akala ko yung macadamia, chocolate siya. Di ba kasi lagi ko nababasa yan, macadamia. Sabi ko, macadamia. Tapos nung nakasama ko sa Australia, yung mga pinsan ko, sabi nila, have you tried macadamia? Tapos ako naman, bida-bida. Sabi ko, yes. Akala ko like macadamia chocolate. Tapos di kakain na kami. Tapos parang bibili na kami ng macadamia. Tapos sabi niya, here's the macadamia. Tapos tinitignan ko, bakit hindi chocolate? Yung pala, ang macadamia pala is a kind of nuts. Ang bobo ko, my gosh. Pero ayan, yung pala, kaya pala macadamia kasi yung nasa loob pala. Yung pala yung macadamia, yung nasa loob. Akala ko yung macadamia, yung chocolate. Kayo, akala nyo. Huwag nyo akong lokohin. Pare-pares tayo. Akala natin ang macadamia, chocolate. Or ako lang, all this time, ako lang ba yung ganun? Na akala ko yung macadamia is yung chocolate. Yung pala. Siya yung peanut. Siya yung nasa loob. Kaloka, wait lang. Sige nga, try natin yan. Kasi 268 lang naman to. Kasi sabog macadamia din tayo na parang green tea. Ay, saan ko ito ilalagay sa luggage ko? So guys, so Uji matcha. 398 lang naman. 398. So mga 110 pesos. Try kaya natin to. Magmatcha-matchahan tayo sa Pilipinas kunyari. Ano pa mga Michiran ramen, pero hindi yan kakasya sa luggage ko, masyadong malaki. Parang ang sarap nito. Matcha. Guys, mag-i-stock na ako ng aking sunscreen kasi paubos na yung sunstick ko. Bili ako ng 1. Sige, kay mama yung isa. Parang gusto ko pa ng isa. Tama na? 2 muna. Ito lang ulit guys, yung sunstick na binili ko. Parang Nature Republic California Aloe Fresh Powdery Sunstick. Guys, we already got the goods. Naka-tax free pa ako. Akala ko hindi ako abot sa tax free kasi ang tax free yata 5,000 yen excluding tax. Pag may tax, mga 5,500 yen. So, ang sa akin yata naka 6,000 ako yung kasama tax. So, binawasan nila ng 600, ganun. Kasi 10% eh. So, 6,000 yen minus 600, naging 5,400 na lang. 5,400 yen. Basta always bring your passport para maka-tax free kayo kasi pag wala kayong passport, hindi kayo magiging eligible for the tax-free letter A. Tax-free scheme. Letter B, tax-free rule. Letter C, tax-free regulation. Letter D, tax-free purposes. Parang wala yung tamang sagot. Ano bang klaseng questionnaire yan? Magrereklamo yung mga matatalino.
Sir, parang wala po sa mga choices yung tama. I-judge nyo ba ako kung magsusukiya ulit ako? Pero iba yung kakainin ko. Gusto ko mag-curry pero sa sukiya. Ayan. Nandito na naman kasi siya eh. Porket alam niyang favorite ko siya. Lagi siya nagpapakita sa akin. Marami bang tao? Ah, may waiting? Waiting for tonight. Seryoso ba? Ah, hindi. Akala ko naka-waiting. Hindi pala. Tara, magsukiya na tayo. Gusto ko ng curry. Hindi naman beef ko kakainin ko. Huwag nyo na ako i-judge. Ha? Or okay lang, i-judge nyo ako. Like, at least nakakain ako ng gusto ko. Charis. Tara, let's go. Sukiya. Okay guys, sukiya na naman. Pero I promise, iba yung kakainin ko, hindi beef. Kasi meron silang ganito eh. Pure curry rice. Ayan no. Diba? May curry sila. Hindi ko pa na-try yung curry dito sa sukiya. Just new. May nakasulat na new. Sige na, gina-justify ko na. Per curry rice with chicken. Sige nga, try ko yan. Tapos pwede tayo mag-add ng miso soup and beef. Okay. Select a type of value combo. What do you mean? 390 tsaka 520. Pinagkaiba. Dito lang tayo sa mura. And then, pwede pa tayo mag-add ng more. Anong i-add ko? Okay na siguro yun? Oh, thank you so much. Yan, nagbigay na agad sila ng tea guys. Add to list. Sige, okay na ako dyan. Order. Thank you for your order. 1,280 lang, diba? Pork curry with rice. Ito talaga yung pinaka-favorite kong kainan sa Japan. Yung mga ganito. Sobrang simple lang ng sobrang simple lang ng kasiyahan ko sa life. Makapagsukiya lang and makakain ng beef. Pero ngayon curry. Kanina kasi nag-beef kami. Ay, papakita ko sa inyo. Yung kinain namin kanina ng mga friends ko. Ito yung binili namin kanina. Yung cheese. Tapos, ako kasi lagi lang ako nagme-medium. Ayan, may medium kasi dyan, diba? Medium. Kanina yung kinain namin ito, mega. Sobrang laki nito. Kung gutom na gutom kayo, pwede kayo mamili ng sizes pala dito. Ito yung pinili namin, mega. Ito na guys, dumating na yung curry. Ang laki pala ng serving. The serving is serving. So, ay shucks. So, may curry sauce. Tapos, chicken ba to? Ay, may chicken! Akala ko curry lang. Chicken curry. Diba? Ganyan yung chicken curry, guys. Tapos ito yung in-order kong extra miso soup and the beef. Diba meron tayo sa Philippines na chicken curry? Dito iba yung chicken curry nila. Hindi ko lang alam kung ano yung lasa na ba. Check na natin. Sarap. Ito yung hinahanap ko na curry, yung Japanese curry. Marami kasing klase ng curry, pero yung Japanese curry, yun yung favorite. Ito yung kinikrave ko na lasa ngayon. Nahuli ni Sukiya yung kinikrave kong lasa. Yung hostel ko sa Nagoya, mayroon siyang libre na curry, parang breakfast. Pero feeling ko hindi siya masyadong ayoko sabihin siya yung pagkasarap niya hindi sobra-sobra. Ganun na lang. Pero medyo positive pa rin. Hindi siya ganun masarap pero hindi siya sobrang sarap. Ito kasi yung kinikrave ko. Dati na-intimidate ako sa lasa ng curry kasi may mga curry na matatapang, di ba? Dati kasi yung una kong natikman na curry, sobrang tapang. Kaya sabi ko, ayoko ng curry. But then, nung natry ko itong Japanese curry, guys, mas doon ko siya na-appreciate. Bago lang siya sa Sukiya, you may want to try. Pero kung medyo foreign kasi ang lasa ng curry, so baka kung hindi nyo masyadong type, baka hindi nyo magustuhan. Pero ako, ang sarap. Oh my god. Cheers guys. Oh my god, na-happy ako sa curry na to. Thank you Lord, ang sarap na naman ang pagkain ko. Cheers tayo guys. Kumakain din ba kayo dyan? Cheers tayo ng sabaw. Kasi pare-pares tayo mga sabaw. Hindi ramay ko pa kayo. 1, 2, 3, go. Cheers. Ang sarap. Let's try the beef.
May konting beef dito. May bago na akong favorite order rin sa Sukiya. Curry. Dati lagi lang akong beef eh. Diba? Lagi lang beef yung kinakain ko dito. Ang sarap din pala ng curry nila guys. Saka affordable lang diba? Mura lang to. For Japan standards, mura lang to. Kung sa Pilipinas, medyo mahal to. Pero pag nasa Japan ka, like, magkano lang ba? 900 diba? So, 300, 400 pesos. Na-happy ako ng so much sa curry. Yes, pagkakain ka, bibigyan ka nila lagi ng papel. So, I think pwede mag-self-checkout dito. Please hand over the receipt to staff. Please hand over the receipt to staff. Ay, gaya, hand over yata. Or pwede mag-self-check-in. Tinawag ko lang yung staff, guys. Tapos pwedeng, pag magbabayad ka, pwedeng cash. Dito lang, oh. Binayad ko lahat ng coins ko. Sakto marami akong coins, so since pauwi na tayo, binayad ko na lahat ng coins ko dyan. Sumakto naman siya, may sobra pa. Sana lang gagawin natin ngayon. Nakabili na tayo ng pasalubong. Ang pinaka-favorite ko talaga is yung donkey na ito, yung sleeper. Donkey sleeper, lakad-lakad, or dessert. Dessert tayo, or lakad-lakad tayo pa, sige. Dito naman tayo, para may iba lang. Kasi dito yung touristy street. Dito naman tayo sa others. Ay! Gusto ko makita yung sarili ko ulit dun sa big screen. Dito kasi yun. Pero sige, mamaya na lang. Ayan. Kung first time nyo dito sa Japan, siguro check nyo lang bawat tax-free shop kung may time naman kayo. Minsan kasi talaga mas mura yung ibang tax-free items ng ibang shops. Ito yung sinasabi kong cooling wipes, so meron din sila dito. Baka mas mura pa sa dito kaysa sa mga Donkey, ganon. Sa Donkey kasi nandun na lahat. Kumbaga ang Donkey kasi parang sobrang laking store niya na parang lahat ng hinahanap mo para makikita mo na doon. Pero kung masipag ka naman maghanap sa mga small na ganyan, mga tax-free shops, mas konti yung tinda nila pero mas mura minsan. Or madalas, mas mura. Yun guys, doon yung busy area. Naglakad lang ako dito sa the not so busy. May nakita akong temple. Oh. No, ay, may nagpipicture. Di ba? Sa area na to hindi siya masyadong busy. Lakad-lakad lang tayo kasi dami ko nakain. Yung, ang laki ng serving ng curry. Masarap yung curry pero parang feeling ko ang laki ng serving. Siguro kung gutom na gutom kayo, I highly recommend yung Sukiya curry. Ang sarap. Miro Hotel. May hotel din pala dito. Miro Hotel. Walking distance naman to sa busy Dotonbori pero ito yung hindi masyadong busy na area. Yung sa pagtawid. Checking around the area lang ako actually guys. Tapos dito sa kahit hindi na siya touristy may mga tax free shops pa rin. Baka mas mura kapag ganito kalayo no, yung hindi siya doon sa center. Kasi parang sa mga second street, di ba? Ang dami namin napuntang second street dito sa Japan. Pag doon ka sa touristy, minsan yung mga good items mahal. But if doon ka sa mga local lang, ano siya, like mura. May pinuntahan nga kami na second street, tas sobrang local niya, na nagpapatax free kami, nahihirapan sila. Alam, nahihirapan sila magpa-tax free. May pinunta kami yung second street sa Kyoto, yung bawal mag-camera. Hindi ko kayo naisama dun kasi pinagbawalan din ako mag-camera. Eh, kasi pagkadating ko kasi dun sa ano, naka-camera agad ako, nakita nila ako. Tapos nung magpapa-tax free na kami, nahihirapan sila kasi parang feeling ko hindi sila sanay na may nagpapa-tax free. Kasi nga sobrang local nung lugar. As in, medyo malayo siya sa center talaga. So yung mga bumibili doon, mga Japanese lang. So hindi naman sila magpapa-tax free, di ba? So nung nagpapa-tax free kami, nahihirapan sila. Tapos may tinawagan pa silang parang pinaka-manager nila. Ganun kasi hindi nila ma-figure out. Kasi sobrang local siguro, parang ganun. Parang hindi nila madalas na i-experience na may nagpapa-tax free. So nahihirapan sila sa process. Nasaan na tayo, B? Hindi ko alam. Naglalakad-lakad lang tayo around Osaka. Kung saan tayo mapadpad at dalhin ng ating mga paa. Saan ba mas interesting dito? So nakakamiss din yung mga nakasama ko. Sa totoo lang nagustuhan ko talaga silang kasama. Kaya parang nung magkakahiwa-hiwalay na kayo, medyo nakakasad of course, nakakalungkot. Sabi ko nga sa inyo, di ba hindi ako mahilig sa group na gala. Hindi ako, kasi nga parang feeling ko,
mas komportable talaga ako na mag-isa ako. Pero sobrang nagustuhan ko yung company ng mga nakilala kong friends kasi nga ang sisimple, alam mo yun, sobrang simple. Tapos parang, ano talaga ako, parang feeling ko relate ako sa kanila. Like, yung traveling style na puro lakad, yung TPDT, na mamimili lang kami sa mga murang ukay-ukay. Kahit alam mo namang may pera sila, hindi rin sila magastos masyado. Alam mo yun, parang kahit mga simpleng bagay, yung kapag may mga binibili silang ukay-ukay, parang happy silang ipakita, di ba? Parang, ito nabili ko 100 ganun. Parang sobrang simple lang at feeling ko yung kasi talaga ako parang kapag nakakasama ko yung mga tao na parang feeling ko nakaka-relate ako at parang feeling ko ganun din yung perspective ko sa life na ako, nagugustuhan ko yun. Yung parang kahit mga simpleng bagay lang masaya na sila. Nakakamiss. But ganun talaga, like may mga kanya-kanya kaming life, but for sure naman, makikita ulit natin sila. Maybe in China, pag nakapag-visit tayo doon, for sure naman, i-meet natin sila doon. Nasaan ako, B? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung saan ako naglalakad. Medyo nauuhaw ako, pero since last night natin, parang deserve ko ng mas mahal. Deserve ko ng mas mahal na kape somewhere. Ayan, marami rin pala mga tax-free shops, guys. Hindi lang dun sa may busy area. Even dito sa ganyan, di ba? Hindi na siya busy area. Oh. Parang out of nowhere. May mga pakunti-kunti pa rin mga tax-free shops dyan. Kung masipag lang kayo maglakad, you might find good deals. Tapos walang English, no? Baka mga lokal lang bumibili dito. Pero hindi tax-free, so usually pang tourist siya. Pero bakit naka-Japanese lang? Wayfarer. Shinsaibashi na pala tayo. Ayan, Wayfarer, Shinsaibashi. So, nasa may Shinsaibashi area na pala ako. I was alone. Okay, guys. Tingnan ulit ako, guys. Yung sinasabi ko na nabiyak na siya. Alam mo, natanggal yung mask. Yan, dinikitan ko na lang ito ng tape. Natatanggal nga rin. Pa-black tape na lang siya kasi parang nabutas na siya dito. Parang mabibiyak na siya. So, nilagyan ko na lang ng tape. Okay. Pakita ko sa inyo, guys, yung mga nabili ko sa ukay-ukay. Sa 2nd Street. Hindi ko pa yata napakita sa inyo. Nandito lang ako sa may hallway ng hostel. Wala tayong space. Pinakauna is yung army pants. Army pants. Kasi meron akong hiking, camping na magagawin very soon. So, parang feeling ko perfect to na pang camping. Tsaka, magagamit ko rin. Parang very classic. 2,900 yen. Ang next is itong pinakita ko na yata sa inyo ito yung Nike na jacket. Lalaban ko na sila dito sa hostel para masuot ko na sila. Kasi mga okay to, guys. So, kailangan ko muna silang labahan bago ko masuot. Nike jacket. Maganda siya, white, black, gray. This is 2,300 yen. Binili ko rin ito sa pang mga autumn to kasi malapit na mag-autumn eh. Ito yung may ganyan. Pinakita ko to sa inyo. Ano yung tatak eh? This is 2,600 yen. Suggestion. Yung tatak is suggestion. Gusto ko lang siya. And then itong Uniqlo. This is ano ba ito? Ito yung mura lang din eh. Natanggal yung brush ito yan. Yellow na jacket. Pang autumn din. Pang tag-ulan. And then this, ito yung pinakamura, guys. 500 yen lang. Wala pang 200 pesos. Daming bulsa. Yung pinakita ko sa inyo, no? Ang ganda ng design. 500 yen lang. Yun lang naman. Ay, ito pa pala. Parang pa ako nabiling isa is ito. Baka magamit ko kasi siya sa isang event. So, binili ko siya. Classic na orange. Tumura lang dito. 500 lang. Ay, 900. 900 yen.
Itong pants. Ang ganda lang. Pangit yata yung lighting dito. Makikita niyo. Kaya lang naman. Ay, kasi ito yung binigay sa akin ni Ari na facial soap from Muji. Wala siyang tatak eh. No? Ganyan lang, sobrang simple lang. Pero naka-Japanese yata. Dito siya binili sa Muji. Ano? Muji. Kita niyo ba yan? Sobrang simple niya lang. Sabi niya nga wala daw ito masyadong... Parang simple lang yung itsura niya. Pero maganda daw to. Facial scrub. Binigay niya sa akin. Pero pang binigay si Ari. Pero this is not suitable for very young audiences. So, ayan. Hindi ko alam kung paano ko. Hindi ko naman ito gagamitin. Wow. So, ayan. Binigay niya sa akin to. Sa Donkey. Sa Donkey lang din niya ito nabili. Then, meron pa siyang binigay na isa na sobrang not suitable for very young audiences talaga. Hindi siya pwedeng ipakita. So, nandyan lang yan. Ayan lang naman. Sige, maglalaban muna. Ilalaban ko lang muna ito. Ay, itong Donkey pala. Yung favorite ko. Favorite purchase. Donkey, slipper. Lalaban ko lang ito. Tapos meron pa kasi ibang labahan. May labahan kasi dito sa hostel. Maglalaba lang ako. I'll see you later after ko maglaba. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa Kansai International Airport. Pabalik na tayo ng Manila. And nagkaroon ng slight problem. Kasi ngayon luggage ko talaga, alam ko talaga na over baggage ako. So Philippine Airlines ako. Nag-check-in na ako dyan. 29 kilos. 29 kilos yung luggage ko. 23 kilos lang yung free pala sa PAL. So, nag-exceed ako ng 6 kilos. Tapos hindi tinatanggap yung luggage ko. Sabi ko magbabayad na lang ako. Tapos sabi nung staff, masyadong mahal kung magbabayad daw ako. Diba? Concerned sila, in fairness sa kanila. Sabi niya, 16,000 yen yung babayaran mo. Which is around mga 8,000 or mga almost 9,000 pesos. Sabi niya, masyadong mahal. Parang bumili na ako ng bagong ticket, diba? 9,000 pesos. Tapos sabi niya na, if you want, bili ka ng bag. Sabi niya, bili ka ng bag dyan. Tapos tanggalin mo yung ibang bagay doon sa luggage para maging 23 kilos lang siya. So, sinunod ko yung payo niya. Meron akong extra bag. Ito kasi meron na ako, ito na yung ito yung hand carry ko. Mukha kasing maliit. Itong Coach na bag na to. Mukha siyang maliit. Pero mabigat to guys. Actually, ito mga 8 or 9 kilos na to. Pero sabi niya naman, i-separate ko na lang daw yung iba para... So, sineparate ko to. Andito yung mga pasalubong ko. And then, meron ako dito mga damit na willing akong itapon. I mean, yung mga damit na mumurahin lang, mga nabili ko lang sa Tiangge. Parang sineparate ko na yung mga, tapos meron dito mga mabibigat na sapatos na medyo luma ko na naman tong sapatos. And then, yung ibang mga costume ko na ginamit ko sa Creatorverse na feeling ko naman hindi ko siya laging magagamit. So, sineparate ko na lang siya if ever hindi siya tanggapin sa airline. Parang willing na ako i-let go. Kasi nga 9,000 yung babayaran ko. Pero ang galing ng staff ng dito sa Philippine Airlines, yung mga Japanese, no, parang sabi ko nga babayaran ko na lang. Tapos sabi niya, masyadong mahal. Sabi niya, no, it's expensive. Sabi niya, kung gusto mo, bili ka na lang bag dyan. Meron daw dito mga 1,000 yen lang na bag. Tanggalin ko na lang daw yung iba para mag-cash. Pero ngayon naman, ang problema ko, parang over naman ako sa hand carry. So, okay na yung check-in luggage ko. Pero ngayon, parang feeling ko, over ako sa hand carry. So, hindi ko sure kung masisita ako mamaya dun sa aeroplano. Pero if ever masita ako, willing nga ako na i-let go ito. Ang ganda pa naman ng bag for travel club. Binigay pala ito na travel club kasi binigay niya kami ng mga items dito sa Japan. But ang galing lang. So, ayun lang. Kaya sabi ko, wag na... Kaya sabi ko talaga, nararamdaman ko na talaga na sabi ko talaga mag-over baggage talaga ako. Kasi ramdam ko yung bigat ng bag ko, diba? Lagi ako nagta-travel. So yung 20 kilos, parang tansyado ko na. Alam mo, kasi lagi ako nagbubuhat ng 20 kilos sa mga subway, sa hagdan. So tansyado ko na yung bigat. Yung itong bag ko talaga ngayon, sabi ko, oh, parang hindi to 20 kilos. Imagine 29 point something. Almost 30 kilos pala ako. Kaya pala nabutas yung bag ko, diba? Nabutas yung bag ko kasi over sa bigat. So, ayun. Sana hindi ito mahuli. Pero if hindi, we have to let it go. Let it go. Let's go. Ito na yung Kansai Airport, guys. Pabalik na tayo sa Manila. So, sumakay lang naman ako from Namba Station sa May City. So, meron na siyang diretso na train papuntang Osaka.
Pwede kayo mamili ng parang express, limited express, or pwede rin yung medyo slower na train. Pero konti lang naman yung difference, parang mas mabilis lang yung isa ng 10 minutes. So pinili ko na lang yung mas mabagal kasi hindi naman ako nagmamadali. And mas mura siya ng half the price yata, gano'n. Nakapasok na tayo dito sa may Kansai Airport. Nakalusot na tayo sa immigration. Wala namang i-scan mo lang yung passport. Mas madali yung palabas kasi yung paloob medyo mas maraming process na. Kung palabas, scan mo lang yung passport, open na yung gate, yun na. Wala nang usap-usap, wala nang tatak-tatak. Pwede kayo magpatatak siguro, pero ako mas pinipili ko na yung walang tatak para mabilis. Tapos ito yung airport nila, guys. Oh. Ang ganda ng tambayan ng Kansai Airport na may mga sofa-sofa sila dito. Tapos maraming saksakan, oh. Kung gusto mo mag-charge dyan, sana all mayroong ganitong airport, no. Tapos yan na yung sakto dito na gate 20 yung sa PAL. Ayan, dyan yung gate namin sa may bungad lang. Tapos pwede yung tumambay, may mga cafes. Tapos yung mga bawat upuan nila, may saksakan, tignan nyo. Sana all, diba, bawat upuan, oh, may saksakan. Sana all hindi nag-aagawan sa saksakan, no. Tayo parang pupunta pa tayo sa isang maliit na charging spot, tapos iiwan pa yung phone mo doon, tapos aalis ka pa, titignan-tignan mo pa yung phone. Nandiyan pa kaya yung cellphone ko na? Pero dito, hindi ka mag-aalala. Hi, hello. Andito pala sila. Hindi ka mag-aalala kasi dito, safe naman. Meron kumaway sa akin, mga taga-Filipino. So guys, may nakita ko dito sa likod, Filipino sila na mag-asawa. Tapos, meron silang sinakyan na limousine bus. Pwede pala guys, if mag-Osaka kayo, meron palang limousine bus. Feeling ko mas convenient. Kasi for example, ako nag-train pa ako, no? So from Namba, sumakay pa ako ng train. Dami ko pang pinagdaanan. Isang bigat pa ng luggage, no? So sobrang highly recommended nila limousine bus. Hindi ko pa siya natatry, so hindi ko siya nare-recommend. Pero maybe next time. Thank you for the recommendations. Siguro next time i-try nyo. Or kayo rin, kung magpupunta kayo dito sa Japan, you can try airport limousine bus. Meron sila from Osaka yata and from Namba. Ako kasi nag-rely lang ako kay Google Maps. Tapos ang nirecommend ni Google Maps is yung train. Pero sila kasi nag-ask daw sila sa hotel staff. So feeling ko mas maganda yun kasi parang from a local perspective. So mas convenient and then cheap lang din daw yung kanilang bus. Mga 1,000 plus yan lang going na directly dito sa airport. So maybe you can try that next time. I think that's it for my Japan vlog now, guys. Magtatambay lang ako dito. Maybe I'll do a little bit of work and then magpapahinga lang ako kasi in 1 hour then magpo-fly na tayo. So yun lang naman guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit dito sa Japan. Summer, medyo mainit, but maybe next time balik ulit tayo. Another area of Japan, another prefecture sana. And I'll see you again on the next one, guys. Bye-bye!